Sabi sa 32, "And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him." Kutyain mo daw si Jesus, pwede ka pa rin mapatawad. Okay? Hindi mo siya kilala talaga, hindi mo alam yung truth sa kanya, pwede ka pa daw mapatawad. Pero, Holy Spirit talaga yung topic. Ang sabi dito, "But whosoever speaketh," sa verse 32, "But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him." Kapag kinalaban mo si Jesus, pwede ka pang patawarin. Pero pag kinalaban mo ang banal na spirito, hindi ka na daw po papatawarin. Neither in this world, neither in the world to come. Buhay ka pa lang, hindi ka na pwedeng mapatawad. At sa darating po na buhay, hindi ka na talaga mapatawad, ma-judge ka na papunta sa impyerno. So ano po yung kasalanan na hindi pwedeng patawarin? Blasphemy against the Holy Ghost. Okay, so yung mga kaninang nabanggit na salita, sabi, questionable yung kaligtasan kapag nagpakamatay. Kadalasan yun po talaga yung magiging sagot. Ayan, salamat, dito na po si Pastor Frank. Ang gusto ko sanang, Pastor Frank, si Kuya Frank, kanina, Sir Mar. Ngayon, Pastor Frank, mamaya, baka iba-iba na yung tawag ko. Pero yun, sana si Ate Mish yung gusto ko sanang nandito kasi siya yung nag-open itong topic na to eh. Sayang, wala si Ate Mish pa. Pero sige, tuloy natin. Ayan, gumagana na, Neil. So, ito po muna yung pag-aralan natin kasi ito yung pinaka-basis. Ang soteriology po, alam ko na pag-aralan nyo na yung bibliology o pag-aaral po ng Biblia. Ngayon naman, ang soteriology is study of salvation, kaligtasan. So, sa mga bagong dating po, ang pinag-aaralan, sigurado bang pa-impyerno ang isang taong nagpakamatay? So, very, very, sensitive topic kasi halos hindi ito ganong napag-uusapan talaga. Pero yan nga po, disclaimer, hindi po ma-assure na pagkatapos ng pag-aaral na ito, I believe kailangan siguro ng 4 na sessions para masigurado talaga to, para ma-explain ng maayos. Pero yan po, pag-aaralan natin yung basihan ng kaligtasan. So tingnan muna natin yung basihan ng kaligtasan. Sa tingin po ba ninyo, ano o sino yung basihan ng kaligtasan? Sige po, magkaroon tayo ng question and answer ngayong Sunday School. Ano po ang basihan ng kaligtasan? Si Jesus, di ba? Walang iba kundi si Jesus. So, dalawa lang. Kung na kay Jesus ka, palangit ka. Kung wala ka kay Jesus, hindi ka palangit. Okay. So, sige, tingnan natin yung mga punto tungkol dito. Sa lahat ito tungkol kay Jesus. So, ang basis ng salvation, ito yung pinakasagot. Good works ni Jesus. Kasi hindi mo pwedeng sabihin si Jesus lang. Kasi kailangan mong malaman anong meron kay Jesus. Kasi kung yung Jesus na pinaniniwalaan mo, hindi siya perpekto, hindi niya nasunod yung batas, yung Jesus na pinaniniwalaan natin, hindi tayo kayang iligtas. Pero yung Jesus ng Biblia, sabi nga dito, hindi siya nagkasala. So sabi dito, "For as by one man's disobedience," ito ay si Adan, "many were made sinners." Maraming naging makasalanan. Kasi hindi lahat naging makasalanan kasi napatawad na yung iba dahil kay Jesus. So sabi dito, "So by the obedience of one, shall many be made righteous." Hindi sinabing lahat, kundi kung sino nga yung manampalataya. Kailangan kapag nag-aaral tayo ng Bible, hindi lang verse, kundi yung buong Bible, lalo na kapag tungkol sa theology. Kapag isang verse lang, magkakaroon tayo ng problema. So sabi natin, sa John 3:16 tayo babalik, ito yung pinakamadaling mabalikan. Whosoever, kung sino yung manampalataya. So sabi dito, ang basihan ng kaligtasan ay mabuting gawa ng Panginoong Hesukristo. So tuloy natin, ano naman yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan ni Jesus Christ. Kasi kung hindi namatay si Jesus Christ, hindi magkakaroon ng substitution eh. Diba? Nung namatay nga si Jesus, doon nagkaroon ng buhay ang tao. Nung namatay si Adan, namatay lahat ng tao. Pero baliktad. Nung namatay si Adan, nagkaroon ng kamatayan ng sanlibutan. Nung namatay si Jesus, nagkaroon ng pagkabuhay ang lahat ng taong sasampalataya sa Kanya. Kung pag meron po kayong taas lang po ng kamay, pwede po natin itong pag-usapan. So yung sunod, the cost of salvation, the death of Jesus. But God commended His love toward us in that, while we were yet sinners, Christ died for us. So yan nga yung pagpakita ng Diyos, ng pagmamahal sa atin, na nung namatay siya, habang tayo ay makasalanan pa lang. So sa verse 9, "Much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him." So dahil sa Kanyang dugo, tayo daw po ay na-justify o napawalang sala. So ano yung una? Yung basis ng salvation is the good works of Jesus. Tapos yung cost o yung kabayaran naman, yung kamatayan ng
Panginoong Hesukristo. At pangatlo, meron po akong tanong, sa tingin ninyo, paano naman natin makukuha itong basis at itong cost ng salvation? Ano po yung next? Ano yung kailangan na meron sa tao naman para makuha niya yung kaligtasan? Sige po, letter F. Ayan, faith, di ba? Very good. Ayan, so pwede ka nang maging top 1. Lois, ayan. So, ayan, faith daw po. Kasi kung walang faith, hindi tayo makakonekta sa Diyos. Di ba? Ang sabi, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, ang means of salvation, para makarating ang tao doon sa kaligtasan, hindi natin to good works, ha? Pinaniwalaan mo lang yung binigay ni Jesus Christ. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So, regalo ito ng Diyos. Dalawa lang ang pwedeng gawin sa regalo. Tanggapin o tanggihan. So, tanggapin yung kaligtasan na nasa Panginoong Hesukristo, not of works, lest any man should boast. So, merong tatlo. Tandaan ulit, ano yung basis ng kaligtasan? Good works of Jesus. So, sunod, ano naman yung cost of salvation? Yung, ano yun? Death of Jesus Christ. Yung means of salvation, faith in Jesus. So, ang pinakasagot lang naman talaga doon si Jesus, di ba? Pero kailangan lang natin ma-specify ano yung mga specific na mga bagay patungkol sa Panginoong Hesukristo. At ang panghuli, isa ito na pinaka-importante sa lahat. Dito kasama ang banal na Espiritu. Next na lang, Neil. Ayaw sumunod. Ayan. Ayan, ganda ng long hair ni James. Ayan, oh. Ang cute ng long hair. Sana ganyan din ako. Kaso kulot eh. Ayan. Sabi dito, security and assurance of salvation. Ano yung work naman? Paano natin ma-assure na may kaligtasan? Bilang mga mananampalataya, sabihin na natin, specify natin yung mga Baptist, di ba? Naniniwala tayo sa eternal salvation. Kapag ikaw ay naligtas, maliligtas ka talaga kahit ano pang gawin mo. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin gagawin mo lahat ng kasalanan. Ang point lang, nung niligtas tayo ni Jesus Christ, forever saved tayo kasi siya yung pinakatagapagligtas at hindi dahil sa gawa ng tao. So ano yung assurance natin? Ang sabi dito, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Sa mga bagong dating po, ang topic po natin is tungkol po sa pagpapakamatay. Kapag nagpakamatay po ba tayo, diretso po ba talaga ng impyerno? Kumbaga parang kahit na kay Jesus ka na, nagpakamatay ka, papunta ka ba talaga ng langit? So yun yung tanong. So sabihin ko na lang po agad, diretso natin, hindi po agad-agad. Kasi ang tanong po, na kay Jesus ba talaga? Yun lang yung magiging tanong kasi nga parang questionable nga, ba't nagpakamatay? Pero mamaya meron tayong isa lang po yung alam ko sa Bible na nagpakamatay siya, pero nailagay siya sa mga naligtas. Siguro po, kilala nyo na po kung sino. Ayan. So, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Yung mga tagasunod daw ni Jesus Christ, kilala siya at sumusunod sa Kanya. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Sa kamay ni Jesus Christ, nakahawak doon ang mananampalataya. At sunod dyan, sige pa, next na lang, Neil. Ayaw sumunod. Sige, next. Next mo, Neil. Yan. Ay, hindi. Bumalik ka. Ayun. Ayan. So, salamat. So, sabi dito, my Father which gave them me, katuloy lang nito, is greater than all. And no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. So, ang sabi dyan, si Jesus nakahawak. Sunod naman ay ang Ama. So, hindi ka na talaga makawala. Ang tanong na lang, yung Holy Spirit, nasaan siya? Nasa ibang verse po siya. Yung sinabi po dito ni Jesus Christ, isa ito sa mga pinaka-nakakalito. So, sabi mo, tignan mo, may oneness, si Jesus at yung Ama, iisa daw. Pero maganda yung pagsabi niya dyan, I and my Father are one. Ibig sabihin, iisa po yung gusto nilang gawin. Hindi niya sinabing, I am the Father. Kasi kung I am the Father, yung Diyos Ama na yung nagkatawan tao. So yun po yung explanation dito. Yung gustong gawin ni Jesus Christ, yun din yung gustong gawin ng Diyos Ama. Hindi ibig sabihin si Jesus at si Father ay iisa. Pero yun po yung mystery talaga ng Trinity. Ang hirap intindihin. Sabi nga, intindihin mo yung Trinity, mabaliw ka. Pero tanggihan mo ang Trinity, mawala ang iyong kaluluwa. Kasi ang Diyos ng Biblia, Trinity talaga po sila. So, sabi dyan, yung kamay ng Panginoong Hesus nakahawak, yung kamay ng Diyos Ama ay nakahawak, at walang makakasungkit dito sa mga taong nasa Panginoong Diyos na. So, tuloy natin. Ayaw na naman nila.
Nagluloko siya. Ayan. So, ang sunod naman ay ang banal na Espiritu. So, sabi po dito, and grieve not the Holy Spirit of God, which ye are sealed unto the day of redemption. So, ang una, si Jesus Christ, nakahawak. Sunod naman ang Diyos Ama. At ang sunod dito ay ang banal na Espiritu. Naselyuhan daw po tayo. So, kung naselyuhan, wala nang balikan unless i-unseal, pero walang ganong verse sa Bible. So hawak-hawak na tayo ng Diyos Trinidad. So ang Ama, ang Anak at ang banal na Espiritu. Ba't natin ito pinag-aaralan? Para makita natin yung kaligtasan na sigurado sa Panginoong Diyos. So tuloy natin. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter. Ito yung time na mamamatay na si Jesus. At ang sabi dyan, that He may abide with you forever. Ang banal na Espiritu habang buhay na nandoon sa mananampalataya. Ang sabi dyan is forever. Hindi siya aalis, hindi niya tayo iiwanan. So tuloy natin. And even the Spirit of truth, ang banal na Espiritu, whom the world cannot receive. Hindi pwedeng matanggap ng sanlibutan dahil wala silang pananampalataya sa Panginoon Kristo. Because it seeth Him not. Parang hindi nila nakikita kasi nga ang iniisip lang nila ay mga makamundong mga bagay. And sabi, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth in you and shall be in you. So forever daw po. Ito na yung tanong. Ito yung laging tanong. Kung mananampalataya na siya, hindi niya magagawang magpakamatay. Ito yung laging naiisip. Pero sabihin ko po sa inyo, bakit nung mananampalataya siya o tayo, bakit nakapagsinungaling pa rin tayo? Anong pinagkaiba ng nagpakamatay ka at nagsinungaling ka? Pareho bang makasalanan yun sa harap ng Diyos? Pareho, di ba? Pero nagkakaroon tayo talaga ng isip kapag nagpakamatay, parang ang laki-laking kasalanan. Pero kung isipin mabuti, meron bang malaki at maliit na kasalanan sa Diyos? Wala Lahat kasalanan, lahat yan papunta ng impyerno Pero yun kasi yung basis natin, di ba? Kasi yun yung mapupunta ng kulungan. Kasi kapag hindi mo mapunta ang kulungan, nagpakamatay kasi patay na nga mapunta sa kabaong. Pero pag pumatay ka, mapunta ka na ang kulungan. Pero pag nagsinungaling ka, hindi ka mapunta ang kulungan. Pero pag patungkol sa pera na nagsinungaling ka, yung estapa, tapos nagnakaw ka, mapunta ka ng kulungan. Pero yun nga yung batas ng tao. Pero sa batas ng Diyos, ang sabi, hindi mo masunod ang isa, masunod mo man lahat hindi mo na nasunod. Pero ang sagot po dito, kung meron kang karapatan na magsabi na kung mananampalataya na, dapat hindi na magpakamatay, dapat meron ka rin karapatan na kung mananampalataya, hindi na dapat nagkakasala. Diba? Pero ang realidad, nagkakasala pa rin tayo. So gusto ko pong makita nating lahat, ito yung pinaka-point po ng pag-aaral. Kung tinitignan natin ang kasalanan ng pagpapakamatay na ganito, at yung pagkakasalanan ng pagsisinungaling, gusto ko pong pantay-pantayin sa harap natin. Kasi pare-pareho lang yun Ano yung kasalanan ulit kanina na hindi pwedeng patawarin? Blasphemy of the Holy Spirit. So yun yung kailangan nating pag-aralan. Ano ba yung blasphemy of the Holy Spirit? Sige, tuloy lang po muna natin. Ito yung mga attempted suicides sa Bible. Or nag-wish sila na mamatay sila. At mga mananampalataya po ito. Naniniwala naman po tayo na ligtas si David. Diba? Nagsulat siya ng Psalm. At ang sabi sa Bible, holy men of God ang nagsulat ng Bible. Kahit si Solomon nga na medyo tabingi. Ligtas po siya kasi holy men na nagsulat ng Biblia o ng Proverbs. So tuloy natin. Si David, ito po yung sinabi niya. Ito yung time na may problema siya marahil sa kanyang anak. Ang sabi niya dito, how long wilt thou forget me, O Lord? Hanggang kailan mo ko kakalimutan, Panginoong Diyos? Forever? How long wilt thou hide thy face from me? Hanggang kailan mo ko kakalimutan? Kasi ito yung emosyon niya. Di ba pag may emosyon tayo na negative, inisip natin panghabang buhay tayong kakalimutan ng Diyos. How long shall I take counsel in my soul? Hanggang kailan ko isipin yung kaluluwa ko na purong-puno ng problema? Having sorrow in my heart daily. How long shall mine enemy be exalted over me? So punong-puno siya ng problema dito at ganito yung kanyang mga iniisip. Ito yung importanteng verse dito. Yung verse 3. Consider and hear me, O Lord my God, lighten mine eyes, lest I sleep the sleep of death. Ibig sabihin, kung hindi mo ako tutulungan, Panginoong Diyos, mamamatay ako. Or so to say, magpapakamatay ako. Kasi hindi ka naman mamatay niya sa mga kakaisip, di ba? So nagkakaroon siya ng kaisipan, pwede siyang magpakamatay.
dahil na sa problema niya. Pero ito po, wishing lang ito ng pagkamatay. Hindi siya nagpakamatay. Alam natin, nabuhay si David, nakagawa pa siya ng ibang mga kasalanan, at na-regain niya naman yung trust ng Panginoon, na-regain niya yung trust ng mga tao kasi gumawa siya ng tama. Pero ayan, meron siyang wish ng death, pero hindi pa nasagot yung tanong natin kasi suicide yung pinag-uusapan. Pero merong wish ng death. Ang sunod, siguro familiar kayo dito, si Elijah. Ito po yung time na gusto niya ng magpakamatay. Bakit? Kasi nahirapan siya dun sa sinabi ni Jezebel na papatayin daw siya. Ang sabi dito, then he went on alone into the wilderness, traveling all day. He sat down under a solitary broom tree and prayed that he might die. Panginoon, mamatay na lang ako. Napagod na yung katawan niya, napagod na siya kakaisip, wala na siyang kasama. I have had enough. Pagod na ako, Lord. He said, take my life for I am no better than my ancestors who have already died. Panginoon, mamatay na lang ako. Nahirapan na ako sa sitwasyon ko. So meron na tayong dalawang character. Sorry po kung ito lang yung nalagay ko. Hindi ko po ganong kabisado lahat. Pero tinry ko talaga yung best ko na mailagay yung mga alam kong character sa Bible na gusto nilang mamatay. Siguro may isa pa, si Jonah. Ayan, very good po. Mga talagang galing sa FBA. Ayan, so si Jonah, di ba gusto niya ring mamatay? Pero hindi ko sila ganong nilagay kasi si Jonah parang yung ending niya medyo nakakalito eh. Kasi di ba yung ending, open ending. So hindi ko na lang nilagay. Pero yun po, si Jonah gusto niya na ring mamatay, hindi siya makapagpatawad. Pero isa po yun. Pero dito tayo punta sa talagang nagpakamatay siya. At isa lang po siya sa Bible na nakita ko. Kung meron po kayo makita, sabihin niyo po sa akin. Kasi hindi ko naman po kabisado yung buong Bible. Pero yan po, tingnan po natin kung ano yung sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakamatay ng karakter at napunta pa rin siya ng langit. Tuloy natin, the believer's suicide. Isa lang po ito siya. Sino pong makakapag-guess kung sino? Meron po ba? Bigyan natin ng masigabong palakpakan. Meron po bang magta-try? Sino po? Wala. Ay, sino? Solomon? Hindi. Ayan. Pero S din. Si Sam. Malano. De joke. Si Samson po. Ayan. So si Samson, siguro medyo hindi tayo, anong Samson? Bakit nagpakamatay si Samson? So basahin natin ha. Then Samson prayed to the Lord, Sovereign Lord, remember me again, O God, please strengthen me just one more time. With one blow, let me pay back the Philistines for the loss of my two eyes. Gaganti daw siya. At ito yung sinabi niya patungkol dito, at ang sabi dito, gusto niya daw pong mabalik yung kanyang lakas, kasi gusto niyang maghigante. Kasi di ba kinuha ng mga Philistines yung mata niya. At yan yung paghihigante. Tuloy natin ha. So dun sa verse 30 makikita natin ito. So then Samson put his hands on the two center pillars. Yung hawak-hawak niya kasi nga tinali siya, di ba? And sabi dito that held up the temple, pushing against them with both hands. So hinawakan niyang ganyan, yun yung pinakasentro nung support, nung ano na yun, nung hallway na, o hall na yun, para mahawakan yung buong building. Ito na po yung verse na importante. He prayed, let me die with the Philistines. Kung hindi suicide ang tawag dyan, anong tawag dyan? Para siyang suicide bomber ba? Diba? Kaya siya humingi ng strength kasi gusto niyang mapatay yung sarili niya at mapatay din yung ibang tao. And the temple crashed down on the Philistine rulers and all the people, so he killed more people when he died than he had during his entire lifetime. Alam ko baka medyo natatanong kayo, Old Testament pa yan eh. Pero isipin natin, ang kaligtasan po kahit Old Testament, once saved, always saved. Kasi ang kaligtasan nila, si Jesucristo pa rin eh. Hindi lang revealed sa kanila kasi wala pa si Jesus. Pero wag natin isipin na pag Old Testament, nawawala yung kaligtasan. Yung feeling siguro ng Diyos, sigurado nawawala kasi hindi sila sumusunod. Parang sa atin lang din ngayon eh. 'Di ba? Kapag gumagawa tayo ng tama, na-feel tayo ng Holy Spirit kasi yung Holy Spirit na nariluwalhati sa ginagawa natin. Pag hindi naman, yung strengthening niya sa atin nawawala kaya parang ang layo natin sa Diyos. So ito po yung nag-iisang character na nagpakamatay siya pero siguradong naligtas siya. Bakit? Naisulat po siya sa Hall of Faith. Ayan. So sabi dito sa Hebrews 11, hindi po book of saved to o chapter of saved, kundi yung mga tao na prominente na nailagay sila sa Bible kasi yung faith nila is parang kumbaga kapuna-puna. And so sabi dito, how much more I need to say, it would take too long to recount the stories of the faith of Gideon, Barak,
Samson. So nabanggit yung buhay ni Samson, hindi ka pwedeng malagay sa hall of faith, hindi ka pwedeng mapuri tungkol sa faith kung hindi ka mananampalataya. So ang sabi dito, ang kaligtasan nakuha po ni Samson. Jephthah, David, Samuel, and all the prophets. So sigurado kahit nagpakamatay si Samson, ligtas po siya. Then again, hindi ito pagsasabi, magpakamatay na tayong lahat kasi papunta tayong langit. Hindi po yun ang goal natin. Ang goal po natin, makita natin yung kapangyarihan ni Jesus Christ. Even up to the last point of your death, ang kaligtasan ay tungkol sa Kanya, hindi sa atin. Kasi ito po yung magiging tanong. Kung nagpakamatay ka at napunta ka ng impyerno dahil nagpakamatay ka, ang kaligtasan tungkol sa iyo. Kasi parang ang thought, kung hindi ka nagpakamatay, palangit ka. Pero hindi, di ba? Hindi by good works eh. At hindi rin by yung ginagawa natin, kundi ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Baka po merong tanong. Ngayon pa lang magtatanong na ako para conversational tayo. Sige po. Maririnig naman. Okay lang po yun. And maganda po yung ganito, kahit dahan-dahan lang po, kung mabigyan pa po ng chance, mas mapag-aralan pa natin. Kasi ayun po, hindi natin kailangan madaliin. Kasi alam natin, journey talaga to sa Panginoon Diyos. To answer po yung tanong, kasi ang topic po natin is, kapag nagpakamatay ba, siguradong impyerno na. Ang mangyayari po, hindi ito para kontrahin yung mindset ng lahat, pero ganito po yung gusto ko pong maisip natin. Nung niligtas ba tayo ni Jesus Christ, hinihintay niya na lagi kang maghingi ng tawad para maligtas ka? O lahat ng kasalanan mo na patawad na? Lahat na, di ba? So kasama even yung ending ng buhay mo, kahit anong gawin mo kung na kay Hesukristo ka. Pero yun nga po yung magiging tanong, na kay Jesus ba talaga at bakit nagawa yung bagay na? At iiwanan natin yun sa Diyos. Pero yun po, hindi ko po kayang sagutin lahat ng tanong at yun po yung limitasyon ko bilang tagapagturo. Basta ang pinaniwalaan ko, ang kaligtasan po dahil kay Hesukristo. So kabaliktaran lang nun yung papunta ng impyerno. Wala ka kay Jesus, pa-impyerno ka. Na kay Jesus ka, mapupunta ka ng langit. So, yun po yung siguro safest answer ko. Sorry po, hindi ko po talaga kaya talaga yung specifics kasi syempre limitado po ako at siguro pag dumating yung araw na sobrang talino ko na siguro kaya ko na sagutin. Medyo bobo pa kasi ako. Pero yun lang po yung kaya ko ngayon. Pero tuloy po natin. So, nalagay si Samson sa Hall of Faith kahit, ayun po, kahit may greater purpose, ang thought dito, nagpakamatay po siya. Yun yung ano natin doon na may desire siya na mamatay kasama nung ibang mga kalaban po niya. So, tingnan naman natin yung case ni Judas. Ito siguro, ito kasi kadalasan yung kaisipan eh. Kaya napunta ng impyerno si Judas,
kasi nagpakamatay siya. Yun yung laging nagiging basehan. Pero tingnan natin yung difference ng taong nasa Diyos at taong wala talaga sa Diyos. So sabi dito, ayun pala, nasulat din ayan yung kay Samson. So dahil daw po sa faith niya, na-overthrow yung mga ginawa ng ibang lahi tungkol sa bansang Israel. Ayan. So si Judas naman, yung case ni Judas, ang sabi dito, saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. Ito yung time na si Judas ay parang nagsisi. And they said, what is that to us? See thou to do that. Yung gusto niyang ibigay, yung pera, di ba sa mga pare, kasi parang nagsisi siya na pumatay ako ng inosente. Pero ito po yung pinagkaiba ng remorse at repentance. Walang pagbabago. At paano natin ito ma-confirm? Si Judas po pinasukan ng demonyo. At meron tayong thought na kapag mananampalataya ang isang tao, hindi siya pwedeng pasukan ng demonyo. Kasi meron na pong nakatira sa puso niya. Parang ganito po. Yung puso parang bahay. Kapag wala pang banal na spirito dyan, pwede ka pang sapian. So, pwede kang sapian kapag hindi ka mananampalataya. Wala akong kilalang mananampalatayang sinapian. Pero pwede kang ma-obsess dito. Ito, kwento ko na lang po ito. Ito, kwento po ni Pastor Nasita. Mamaya, papakita ko po yung itsura niya kasi naging promise ko po yun. Lagi ko siya nababanggit. So, ang ginawa nila, meron siyang pinsan na naglalaro ng demonyo. Hindi man nakipagtara, laro tayo. Hindi ganun. Ang ginagawa, alam mo yung nag-spirit of the glass? So, ganun yung nangyari. Doon sila sa parsonage pa. Grabe, ang kakapal ng mukha. Doon ginawa. Nag-spirit of the glass sila. Tapos, ang nangyari, ganito. Yung pinsan niya, nakikipaglaro siya. May connection. So, naglalaro silang spirit of the glass na ganyan. So, nakisali yung pastor namin. Bible school student pa siya nito. Tapos, ang tanong niya, may pumasok na ba? Kasi naglalaro na silang ganyan. Tapos, parang 3 lang yung karakter na bigay natin. Si Pastor Ebe, yung pinsan niya, tapos may isa pa silang pinsan na hindi ganong nagsasalita. Wala silang alam tungkol dito. So, naglalaro silang ganyan. So, sabi niya, baka mamaya tinutulak lang nung pinsan niya. Tapos sabi niya, sige nga, kaya mo bang spell yung Jesus Christ? So, sumagot daw, Y-E-Z. So, slang pa yung demonyo no? Yes daw, yes. Tapos, ang sunod niyang tanong, sige nga, spell mo yung Jesus. J-E-S-U-S, na spell nga, hindi natakot yung demonyo. Ang sunod na tanong, sige, magtatanong ako ng tanong na ako lang yung nakakaalam ng sagot. So, ang ginawa niya, magkano yung sing-sing niya? Dati mura pa po yung sing-sing So, mas madali atang magpakasal dati kaysa ngayon. So, ang nangyari, ang sinagot, 12. Sabi niya, nagkamali yung demonyo kasi 15 to Tapos naalala niya, may utang pala siyang 3. So tama yung sagot ng demonyo, 12. Tapos ang sunod niyang tinanong, kailan ako ikakasal? Kasi hindi pa sila nakasal noon, mag-girlfriend pa lang sila. Yun daw nagkamali. So ibig sabihin, ang thought tungkol sa demonyo, alam ng demonyo yung past mo. Kasi binabantayan tayo, alam niya kung paano ka mag-isip. Pero yung future natin, hindi niya alam. Bakit? Kasi limitado sila di ba? Kaya nga hindi pwedeng magkatawang tao yung anghel, iligtas tayo, kasi hindi niya kilala yung ililigtas niya. Kailangan talaga si Jesus kasi Diyos na nagkatawang tao, alam niya kung sino yung ililigtas. So, ang sunod niyang tanong, sinong girlfriend nung pinsan niyang hindi nagsasalita? Binigay daw Maria. Nung nalaman na Maria, tumakbo daw. Kasi alam talaga na hindi nila alam yung girlfriend. May girlfriend daw po. So, tumakbo. Ang last niyang tanong, isa sa mga tanong niya, psychological ba to? So, Y-E-Z, psychological daw. Is this angelic? Sumunod ulit, yes. So, pasok. Ang last na tanong, is this demonic? Pagka biglang tumigil yung baso, tapos biglang umikot na ganun. So, biglang ang ginawa niya, hinawakan niya yung kamay niya, kinuha niya yung baso, sinunog niya. So, ibig sabihin, bilang mananampalataya, hindi ka pwedeng masapian. Kasi may banal na spirito kayo. Pero pwede kang makipaglaro sa demonyo. Pwede kang makakita ka Pero hindi ka pwedeng maposes kasi may nakatira na sa inyo. Anong verse natin doon? Greater is He that is in us than he that is in the world. So, yun po yung hawak po nating verse tungkol doon. So, paano natin ma-sure na ito si Judas ay talagang pa-impyerno. So sabi dito, and he cast down the pieces of silver, and ang nangyari po dito in the temple, and departed and went and hanged himself. So nagpakamatay na po siya. Dito natin titignan sa bago siya mamatay. Ang sabi dito ay tungkol po sa pag-possess ni Satan sa kanya. And the chief priest
and scribes sought how they kill him, for they feared the people. Then entered Satan into Judas, surnamed Iscariot, being of the number of the 12. Ito po yung time kung saan yung mga chief priests nagbabalak sila na hulihin si Jesus. At dito, si Judas, nagkaroon siya ng kaisipan, tutulungan ko yung mga scribes at saka yung mga Pharisees na sila ay mahuli nila si Jesus Christ. Dito pa lang sa thought niya, natutulungan niya yung mga gustong humuli kay Jesus, nasapian na siya. So ang thought natin dito, gumawa ka ng mali, hindi ka naman, dahil mananampalataya ka na, hindi ka naman maposes. Pero ang point, tutulungan ka talaga ni Satanas na gumawa ng mali. Pero wag naman nating isipin na kapag gumawa ka ng mali, lahat tinulungan ka nilang si Satanas. Kawawa naman si Satanas. Para kang si Eva, siya kasi. Talagang mayroong mga kasalanan, hindi ka na kailangan tulungan. Talagang makasalanan lang talaga tayo. Kawawa naman naawa ka pa kay Satanas. No? Pero yun po, wag mo isisi lahat kay Satanas kasi meron talagang volitionally, magkakamali ka talaga dahil yun yung gusto mong gawin. Ang sunod po na possession sa kanya, ito po yung time na binigay yung sap sa kanya, yung sinabi, ito na yung kailangan mong gawin, na gawin mo na yung kailangan mong gawin, na ipagkanuno mo na yun si Jesus Christ. And Jesus answered, He it is, to whom I shall give it as up. Ito yung ilalagay yung tinapay dun sa sabaw, tapos ilalagay sa kanya, and when he had dipped the sop, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. At ang sabi dito, and after the sop, Satan entered into him. Then said Jesus unto him, that thou doest, do quickly. Gawin mo na kung ano yung dapat mong gawin. At ang sabi po dito, tuloy natin, for the Son of Man must die, as the Scripture said, declared long ago, but how terrible it will be for the one who betrays him. It will be far better for that man if he had never been born. Ang sabi sa Biblia, sana hindi na lang siya pinanganak. Ito po yung sana hindi ko marinig o hindi natin marinig sa mga sarili natin. Kawawa naman si Judas, siya yung pinili ng Diyos na siya yung magkanuno kay Jesus. Ulitin ko po sana hindi ito lumabas sa bibig natin. Kawawa naman si Judas, siya yung pinili ng Diyos na magkanuno kay Jesus Christ. Kasi parang wala na tuloy kasalanan si Judas. Na parang Diyos na pala yung namili na siya yung kay Jesus Christ. Then again, kung hindi po nag-exist si Judas, pwede pong dalawang bagay ang mangyari. Ito mahirap na itong sagutin, pero try ko lang po na maibigay sa inyo yung logic. Kung hindi nabuhay si Judas, merong pwedeng ibang magkanuno kay Jesus. Pangalawa, kung walang magkakanuno kay Jesus, sa tingin ba natin hindi mamamatay si Jesus sa cross? Pwede. Kasi yung mga Pharisees gusto siyang hulihin. Pwede bang gawin ni Jesus na magtatago ako habang buhay? Kasi kaya niyang gawin Di ba nawawala nga siya? Yun nga hindi ko alam. May lahing Naruto ata si Jesus. Kasi pag kailangang hanapin, biglang nawawala. Pero, parang Goku napunta tayo sa anime. Pero yan, ang nangyari, nawawala siya pag ayaw niya magpahuli. Pero pwede siyang mag-surrender parang One Piece na naman. Alam niyo yung kwento, nag-surrender siya. Na ayaw niya na hindi magtago, magpapahuli na ako. Pwede niyang gawin yun So hindi kailangan na, kung hindi dahil kay Judas, hindi daw mahuli si Jesus. Pero ang sabi, kaya siya nasulat sa Bible kasi yun yung gustong gawin ni Judas. Hindi dahil pinili siya ng Diyos. O Judas, ito yung purpose mo. Mahal na mahal kita, Judas, pero gusto ko mapunta ka ng impyerno Hindi pwedeng ganun. Kasi kahit si Judas, mahal na mahal ng Diyos, kagaya ng pagmamahal niya sa atin. Meron akong naalala tungkol kay Ravi. Sabi ni Ravi, sabi ng mga tao, mabuti ba talaga ang Diyos? Bakit hinayaan niya na yung isang tao ma-rape yung anak ko tapos mapatay? Sabi niya, pag-ibig ng Diyos yun. Pakamot ka ng ulo, mahal ka ng Diyos, na-rape na nga tapos pinatay yung anak ko. Pero parang ganito po, kung paano ang Diyos hindi niya pinigilan ng isang taong mang-rape at gumawa ng kasalanan, ganun din yung freedom na binigay niya sa atin na manampalataya kay Kristo. So andun yung purpose na may freedom of choice. Na hindi ka pipigilan ng Diyos kung ano yung gusto mong gawin at certain point. Meron namang pinipigilan, pero bakit hindi pinipigilan, yun po yung hindi ko rin alam. Kasi 'di ba kung gusto ng Diyos mamatay ka na, mamamatay ka talaga. Kung ayaw na pa niya, extend niya yung buhay mo. Pero yun po yung iwanan sa Diyos na, yun yung omnipotence niya at yung choice din ng Panginoon. Pero alam natin, perfect yung ways niya. Pero wag din natin isipin na pag namatay yung tao, sisihin mo agad ang Diyos. Kasi kung alam mo nang may diabetes ka, kain ka pa ng kain ng mataba at mga cholesterol at mga sugar, matamis, mapatay ka talaga. Pero ayun po, may thought ng tulong ng Diyos at kasalanan din ng tao. So sabi dyan, sana hindi na lang daw po nabuhay si
Judas. Ayan. So tuloy natin, ito yung pinakasagot bakit alam nating pa-impyerno siya. So meron daw pong nawala na isa, tuloy natin. While I was with them in the world, I kept them in by name, that thou gavest me I have kept, and none of them is lost. Wala daw pong nawala. But the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. So tingnan natin dito yung nabanggit tungkol kay Judas na siya ay hindi ko na isulat. Ayan po, sorry pala, nasulat pala dyan. Ano yung description sa kanya? Wala daw na wala maliban sa isa. At ano yung description sa kanya? Son of perdition. Ang ibig sabihin po ng son of perdition, anak ng paghahatol. So siya ay tinawag na kahit ano mangyari sa kanya, hahatulan siya ng Diyos. At sino po yung character sa Bible na tinawag ding son of perdition? Ayan, si Antichrist po. So sabi dito, let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, that the man of sin be revealed, the son of perdition. So kailan po hindi naligtas na si Antikristo? Hindi ko alam kung ano yung a certain point. Ito, subtopic na lang po ito. Meron pong mga tao na buhay pa lang sila, hindi na sila maligtas. At ito po yung mga taong magpapatatak ng 666. Okay, yun ng mark ng beast. Bakit? Meron pong nabanggit doon sa Bible na kapag dumating yung tatlong anghel, yung pangatlong anghel, ang sabi niya doon, lahat ng nagpatatak ng 666 ay papunta po ng impyerno. Merong damnation sa kanila. So, side topic lang yun. Pero balik tayo dito. Na ang sabi dito, natawag na son of perdition si Judas at si Antikristo. So sure talaga sila na pa-impyerno. Hindi dahil nagpakamatay, bagkus hindi nanampalataya kay Kristo. So tuloy natin, and the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, which he had deceived them that had, hindi naputol. Pero yan po, mapunta sila sa lake of fire. Sabi dito, with burning with brimstone. So balikan natin yung pinaka-text natin. Bakit tayo mapupunta ng impyerno? Dahil sa blasphemy of the Holy Ghost. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Tatry ko pong i-explain ito. Medyo critical din po ito. Kapag nagkamali ako ng pagpa-interpret sa inyo, sisihin nyo po ako kasi ako yung nagtuturo eh. Bakit pwede mong kutyain si Jesus pero hindi mo pwedeng baliktarin yung banal na spirito? Parang ganito po yan. Lagyan natin ng stage. Stage 1, banal na spirito. Stage 2, ang Panginoong Kristo. Ang sinasabi, pwede mo daw kutyain yung stage 2. Ang ibig sabihin, kasi hindi mo pa naintindihan yung gospel. So dahil hindi mo pa naintindihan yung gospel, hindi mag-work yung banal na espiritu. Kasi nag-work na siya di ba? Pag nag-aaral tayo ng Bible, merong persona na nagko-convict sa'yo, maniwala ka sa Diyos. O ibig sabihin, dahil hindi mo pa naiintindihan yung stage 2, pwede pang mabago yung stage 1. Pero ang problema, pag hindi ka umabot sa stage 1 na conviction ng Holy Spirit, yun kasi ang trabaho ng Holy Spirit. Unahan ko na po. Ang blasphemy of the Holy Spirit, hindi mo pinapakinggan ang banal na spirito. Hindi ka makarating kay Jesus kung hindi ka makonvict ng banal na spirit. Naalala niyo po yung nangyari kay Ethiopian eunuch sa Acts 8? Di ba kinonvict siya? O, hindi man nabanggit doon, pero wala pa siyang alam tungkol kay Jesus. Pumunta na siya ng Jerusalem. So may curiosity. Without the curiosity of Jesus Christ, walang kaligtasan. Kasi wala kang pakialam eh. Pero alam nga ng Diyos kung kanino siya magpapakilala. So yun po yung trabaho. Kaya ka napunta ng impyerno kasi hindi ka na-convict ng Holy Spirit. Hindi natin pwedeng sabihin, kaya ako naging mananampalataya kasi gusto ko talagang makilala ang Diyos. Kumbaga prompting ng Diyos. Parang ganito po. Ang kaligtasan natin, tawagin nating responsive gospel. Ito po, wala po akong narinig na ganito yung tinawag. Ito lang po yung tinatawag ko kasi para mabilis maintindihan. Ang kaligtasan natin ganito. Pagmamahal ng Diyos, nag-respond ka ng tama, kinonfirm ng Diyos. Bakit kailangan pa ng confirmation? Kasi hindi naman lahat ng nagsasabi, naniwala ko kay Jesus, ligtas na eh. Kasi kailangan sakto sa Biblia, kilala mo talaga yung Diyos mo, na-validate ng Diyos. Or tungkol sa
alam talaga ng Diyos na kung sino talaga yung sa Kanya. Kasi I believe itong si Judas, niisip niya siguro maligtas siya, pero yun pala, kaligtasan lang sa Rome. So tuloy natin, pagmamahal ng Diyos, pag-respond mo ng tama, at yung tama ba yung pagkapanampalataya mo, yun yung tatanggapin ng Diyos. Ang tanong po kasi ganito, ang verse sa Bible, ang sabi, we love Him because He first loved us. Ibig sabihin, ang Diyos ang unang nagmahal. Nag-respond lang tayo ng tama. Kaya po tinawag na responsive gospel. Laging responsive. Hindi pa pwedeng mahalin mo ang Diyos, wala kang natanggap na pagmamahal sa Kanya. So yun po yung blasphemy of the Holy Spirit. Hindi mo pinakinggan yung daladala ng Holy Spirit na mensahe ni Jesus Christ. Kasi di ba, without Jesus Christ, wala talagang kaligtasan. Kaya pwedeng kutyain si Jesus kasi hindi mo pa naintindihan. Pero kung hanggang dulo, kinukutya mo si Jesus, pang-impyerno ka talaga. Kasi yun yung dalaw ng Holy Spirit eh. Okay? So baka po merong tanong dito, medyo ano po kasi ito eh, medyo malalim-lalim na po ito. Kung ano po, pwede tayo magkwentuhan patungkol dito. Hindi ko po kayo pipilitin dito, pero sana maisip natin, ayun po, ang ending natin, ang kaligtasan dahil sa ginawa ni Jesus. Hindi dahil sa ginawa ng tao. Ayan, yun lang naman kasimple ito eh. Pero ayun, para mas ma-elaborate pa po natin. Sige, try natin na 9:30 kasi wala pa namang tong tanong, tuloy lang po natin. So, blasphemy of the Holy Spirit. Meron lang pong ilang verses dito sa Bible na parang nagsasabi ng blasphemy of the Holy Spirit. Ang una ko pong naisip si Pharaoh. Ayan po, alam natin ilan yung plagues. Meron pong 10, di ba? Ayan. So, sinulat ko na lang po dito, alam ko na dito ko ba nabigay yon yung sino yung nag-harden? Nalagay ko na po sa GC yun, no? Ang sabi po sa Bible, merong term na 3. Was hardened his heart, the Lord hardened his heart. So sabi sa una, nung blood daw, na-harden daw po yung puso ni Pharaoh. So meron pong dalawa na pwedeng maging sagot dito. Sino yung nag-harden? Hindi naman si Pharaoh yung nag-harden. Padalawa, yung kanyang mga kasama, napansin niyo kung yung mga kasama nyo unbeliever, mataas yung chance matigasan yung puso mo kasi yung nag-iimpluwensya sa'yo, hindi mananampalataya. Ang pangalawa po na pwedeng sagot, si Satanas. Kasi yun yung gusto niya matigasan yung puso mo. Pero doon sa pangalawa, nung frog na yung dumating, si Pharaoh na mismo yung nagtigas ng puso niya. So yan lang po, hindi na natin isa-isahin, pero meron lang pong 3. Ang panghuli na nangyari, ang Diyos na nagtigas ng puso niya. So ang ginagawa ng Holy Spirit dito, magbago ka ng puso mo. Maniwala ka sa Diyos, maniwala ka naman. Ang dami mo nang nakita. Tayo nga, makakita lang tayo ng, siguro yung kung ano mang salot, parang maniwala ka, may Diyos talaga. Pero ito, 10 na, hindi pa rin naniwala. Ganon katigas yung puso niya. So, nilalabanan niya yung banal na spirito. Parang ganito po. Pag si Kuya AJ, si mama niya may inutos, hindi niya sinunod, parang binlaspheme niya yung mama niya. Ang banal na spirito naman, nagko-convict sa atin, ito yung gusto niyang mangyari, hindi natin pinansin, binlaspheme natin ang Holy Spirit. Ayan po. So tuloy natin. So ito naman yung nabanggit ko din kanina, ito yung 3rd angel na dumating doon sa time ng tribulation period. So may pangatlong anghel na ang sabi niya dito, if any man worship the beast and his image and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God. Kung sino nagpatatak, meron pong judgment sa kanya. So buhay pa lang sila, erase na sila sa Book of Life. Hindi na natin maabutan, pero yun na lang siguro yung maging topic natin. Kung payagan ako ni Pastor Mike, kasi meron kayong series Ito, siningit ko lang talaga. Salamat dito si Ate Mish kasi siya yung nag-open ito. Ayan, kanina nag-worry ako, baka hindi dumating si Ate Mish. Hindi naman para kay Ate Mish talaga. Pero salamat kasi na-open ito. Ayan, so tuloy natin. Ayan, ito po yung Book of Life. Siguro, ang familiarity natin, kapag Book of Life, kung kailan ka maligtas, dun ka masulat. Pero in reality po, base sa Biblia, pwede po kayong magtanong, at dito po tayo matatapos, lahat ng tao nasulat sa Book of Life. Ito po, hindi dahil sinabi ko lang, siyempre pag-aralan natin, alam mo magsabi ako dito ng kung ano-ano, tapos walang basihan. Tuloy natin. Sabi dito, my substance was not hid from thee. Yung pagkabuhay ko, hindi ito sikreto sa iyo, Panginoon. When I was made in secret and curiosity wrought in the lowest parts of the earth, or yung womb. Hindi lingid sa kaalaman mo nung ako'y nasa tiyan pa lang. Ang sabi dito, thine eyes did see my substance, yet being unperfect. Ibig sabihin, zygote pa lang. Hindi pa ako buo, kilala mo na ako. At ang sabi dito, and in thy book, all my members were written. Yung buong pagkatao ko nakasulat na sa iyong libro.
which in continuance were fashioned when as yet there was none of them. Paano natin to na-confirm? Di ba po kapag namatay ang baby, ang paniwala natin papunta siya ng langit? Bakit? Kasi wala siyang kakayahan na mag-reject, wala rin siyang kakayahan mag-accept. Kasi kung ganun, gusto ko mapunta ka ng impyerno, baby 1. Kasi wala lang kasi pinili ko lang na mapunta. Kawawa naman yung baby, wala siyang whosoever to believe, tapos mapunta siyang impyerno. So ito po yung thought doon. Bakit siya napunta ng langit? Hindi dahil nakatanggap siya o nakareject siya, kundi ang term sa kanya, ang term sa atin, save, di ba? Ang term po sa mga baby, safe po. Bakit? Kasi kung mapansin natin si Jesus Christ, paano siya nagkatawang tao? Di ba nagkatawang tao siya as a fetus din? So, ibig sabihin, lahat ng forms, hindi naman kailangan umabot siya ng 969 para maligtas niya rin si Methuselah. Ang point lang, naabutan niya lahat ng age group na yun yung kaligtasan. Lahat ng taong mabuhay, merong kaligtasan kung nasa Panginoong Jesucristo. Kung wala ka naman sa Panginoong Jesucristo, kagaya ng baby na to, nasa kanya ka, hindi dahil pinili ng baby, bagkus yung default setting ng pagkaligtas ay fetus pa lang, ligtas na po. Dahil hindi ligtas, safe po doon sa imputation ng kasalanan. Siguro sa ibang araw, mapag-aralan din natin. Dami ko nang nabanggit dito na topic, no? Kasalanan ko din kasi dami kong sinasabi dito Pero ganun talagang Bible, nanganganak talaga yan. Ayan, so tuloy natin. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. So meron pong dalawang klase ng book sa Book of Life, doon sa Great White Throne. Ang sabi, marami daw pong libro ang nabuksan. At ang sabi dito, and another book was opened, which is the Book of Life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. So pwede nating may-interpret, merong dalawang klase ng book. Ang unang book, Book of Life, ang sunod ay Book of Works. Tapos ang sabi dito, i-judge daw ang mga tao depende sa mga works na nandito. And ang sabi dito, and the sea gave up the dead which were in it. Lahat ng nandun sa sea, punta sa harapan. And the death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. Ang ibig sabihin po, kapag ikaw, nandun ka sa Book of Works, pa-impyerno ka. Pero pag Book of Life ka, palangit ka. Ang ibig sabihin, kaya ka napunta sa Book of Life o kung bakit ka nasulat doon permanently dahil nasa Panginoong Hesukristo ka. Pero kung wala ka sa Panginoong Hesukristo at the point of your death, mabura ka doon. Hindi na natin maabutan, pero alam nyo po yung verse na sinabi ni Moses, Panginoon, wag mo silang i-blot out sa Book of Life, sa libro mo. Ibig sabihin, kung wag i-blot out, nakasulat. Di ba yung sabi niya, ako na lang yung i-blot out mo. So, ibig sabihin, pero pwede ba mag-extend tayo kahit 5 minutes lang? Pwede pa naman, no? Para lang maabutan po natin yun. Ayan, so sabi dito, kung hindi ka nasulat sa Book of Life, ay mapunta ka ng Lake of Fire. Ayan. So, sabi dito, ay, hindi ko pala naisulat yun. Pero yun, yun po yung nabanggit doon, yung kay Moses doon sa Exodus, di ba? Na sana mabura na lang yung sa kanya, instead na yung sa kanyang mga Israelites na makasalanan sila. So sabi dito, ito po yung tanong na gusto ko pong iwan, di na po tayo mag-extend. Kung ang suicide ay siguradong pa-impyerno, lahat ba ng hindi nag-suicide siguradong palangit? Hindi, di ba? Kasi ang kaligtasan hindi dahil sa suicide. Ang kaligtasan, babalik tayo sa Panginoong Hesukristo. So sana po medyo na-open up, hindi po logic ko ito, kundi logic po ng Panginoon na mabigay natin. Kay Jesus lang talaga ang kaligtasan. Pero yun nga, hindi tayo nagsasabi, uy, nagpakamatay, wow, langit siya kasi Hindi po ganun. Ang point natin dito, ang kaligtasan kay Jesus lang po talaga. So sana medyo na-open up po yung isip natin tungkol sa thought na to. Hindi ka naman mapunta ng impyerno dahil pinaniwalaan mong papunta ng impyerno ang Pero ang thought lang dyan, ma-magnify mo talaga yung kaligtasan kay Kristo. Lahat ng kasalanan maliban sa hindi pagtanggap sa Kanya. So sige po, baka meron pong tanong. Tatry ko pong sagutin as much as I can. Yung tanong ni Kuya AJ, parang iniisip niya, one time, big time ba yun? Kasi unang beses narinig mo yung gospel, di mo tinanggap. Pangalawa, hindi mo tinanggap. Pangatlo, umabot ka ng 55. Doon sa pang 55, doon mo tinanggap. Pero ang judgment nun, Diyos ang nakakaalam Ang pwede nating mabanggit lang, itong kay Pharaoh. Kasi ilang beses nagpakilala sa kanya So ang judgment nito, up to death mo. Di ba may verse sa Isaiah 55:6, hanapin mo siya hanggat pwede pang mahanap.
Ibig sabihin, buhay ka pa, pwede mo mahal. Kasi pag namatay ka, wala nang chance na kilalanin ng Diyos kasi judge ka na eh. Diba? So yung maganda yung binanggit ni Kuya AJ, hindi natin alam kung kailan kahatulan ng Diyos ng blasphemy of the Holy Spirit na wala na talaga. Basta ang thought lang natin, hanggat buhay ka, pwede ka pang lumapit kay Jesus. Maliban lang dun sa nagpatatak ng 666. Kasi merong nag-iisip, magpatatak ako para may mabili akong pagkain. Pero joke lang yun. Hindi pa pwede. Kasi nasulat sa Bible, nagpatatak ka, talagang pro-Satan ka. So maganda yung tanong po na yun. Baka meron pa pong iba. Ayan. Sige po, Tito. Maganda po yun kasi tungkol talaga sa hopelessness ang suicide. Eh. Wala namang, ay Kuya Gigi, pakamatay tayo kasi wala lang eh. Wala namang ganun siguro, di ba? Kaya ka nagpakamatay kasi nawalan ka ng hope. Pero ang reality po, kapag naging Kristiyano ba tayo, absuelto na tayo sa lahat ng kasalanan? Hindi, pwede kang magalit, pwede kang maghigante, dahil kumbaga hindi ka na nakapag-isip. Kung yun, yung na-rape yung anak mo, naalala ko nga eh. Sabi ko yung pagpapatawad, mahirap talagang sabihin lang yan. Kasi meron po kaming member doon sa Hain. Ang sabi niya, pulis po kasi siya, yan si Kuya Alvin, sabi niya, mapatawad ko ba 'yon? Kasi pulis siya eh. Sabi niya, ma-rape yung anak ko, tapos patayin, mapatawad mo ba agad 'yon? Eh kung namatay ka na hindi ka nakapagpatawad, papunta ka ba ng impyerno? 'Di ba? Ang isagot naman doon, kung kay Jesus ka, patawad lahat. So ang point, hindi pa pwedeng nakasala, kasi yun yung naging doktrina din ng ilan, na mga grupo din ng Kristiyano. Ang sabi nila, kailangan maniwala ka kay Kristo at kailangan gumawa ka ng mabuti. Pero faith plus works na yun. Ang mangyari doon, mali na. Bakit? Kasi parang ganito yung sinasabi mo, Jesus, salamat sa pagligtas mo sa akin. Pero para hindi mo ako mabitawan, gagawa ko ng mabuti ha. Parang ganun, di ba? Niligtas ka ni Jesus, pero yung paghawak sa Diyos, ang paghawak sa iyo ng Diyos, nakasalalay sa ginagawa mong mabuti. Hindi na siya by grace. By good works na siya. So parang ganun din po yung maging thought doon patungkol sa suicide. Maging hopeless ka man, magpakamatay ka man, kung si Jesus yung nagligtas sa iyo, lahat ng kasalanan mo, patawad. Kasi kasalanan naman talaga magpakamatay. At alam natin, hindi ka na makapag-repent kapag nagpakamatay ka kasi last na yun eh. Pero ang point, hindi kung ano yung last na ginawa mo ang makaligtas sa'yo. Ang tanong, dun ba sa last ng buhay mo na kay Kristo ka talaga? Pero magiging question nga po talaga yun na, bakit nagpakamatay? Akala ko Kristiyano. Pero wag po natin isipin na kapag na-depress ang isang tao at nagpakamatay siya, pa-impyerno siya kasi si Jesus yung nagliligtas eh. Hindi tayo. Pero ayun nga po, nabanggit ko nga po, sensitive na topic po talaga ito at mahirap po talagang magkaintindihan dito. Pero yun lang po, gusto ko lang po, ay sige po, Tito Ray. Ayan, yung nabanggit po ni Tito Ray, nailagay ko rin siya pero hindi na natin naabutan. Ang sabi po kasi doon, meron pong character sa Bible na doon sa church, so believer ito, na meron siyang sexual intercourse sa kanyang stepmother. Tapos ang sabi ni Paul, in my presence, mag-pray kayo, kasi wala si Paul doon eh, siguro nakakulong siya. Ang sabi niya, mag-pray kayo in the name of Jesus na si Satan patayin na lang siya. May kapangyarihan si Satan pumatay. Naalala niyo yung kay Job? Di ba pinatay niya yung 10 anak ni Job? So meron siyang kapangyarihan. Ang point doon, pwede kang mabuhay in sin na you are in Jesus, pero yung spirito mo at kaluluwa papunta ng langit. Kasi ang sabi doon, mamatay yung katawan, pero yung spirito mapunta ng langit. So meron talagang thought na kahit makasalanan ka at your backsliding state, pwede kang mapunta ng langit. Kasi na kay Jesus ka talaga. Kasi hindi natin ma-perfect talaga. Yung with regards naman dun sa motive, patungkol kay Samson, ito po yung tanong. Kailan natin masabi na perfect yung motive natin sa Diyos? Diba minsan pag pumunta tayo ng church, nung nandun ka sa bahay, on fire ka. Nung nandiyan ka na sa loob, wala ka ng thought na i-worship ang Diyos. Kaya ang hirap i-gauge eh. Pero then again, hindi po ito para i-defend yung turo ko. Ito lang po yung naintindihan ko sa Biblia para talagang ma-magnify ang kaligtasan dahil kay Jesus Christ. So yun po, maganda po yung point na yun yung sa 1 Corinthians 5. Sige po. So yun lang po yun. Basta you are in Jesus Christ, believe ka sa Kanya, siya yung tagapagligtas, palangit ka. Pero kung unbelief, wala pong sagot sa unbelief. Yun lang po ang kasalanang hindi mapatawad. Alam ko po parang ang dami nating sinabi, doon lang bumagsak sa napakaikling sentence na yun. Pero ganun talaga kasi marami tayong tanong at okay po yun. Sabi nga, di ba sa questioning God, magtanong lang tayo ng magtanong. Pero yung thought natin, Panginoon, gusto kitang paniwalaan. Kasi pwede ka rin magtanong na against sa Diyos.
Bakit mabuti ba talaga ang Diyos? Ba't ganito yung nangyayari? Ayoko naman mabuti sa Diyos. Ayoko naman maniwalang mabuti siya. Pero yun, salamat po sa mga katanungan at sana nadagdagan yung pananampalataya talaga natin na si Jesus ang tagapagligtas.